Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo itong Facebook Reels na pinost ni MG Kiambao, tungkol ito kay Andrew E., isa sa mga entertainers ng team Sinusuka. Okay, maalala natin noong 2022 na election, grabe ang hatak ni Andrew E. Tinitilian siya ng mga unity team supporters. So, ngayon, nawala na yung unity. Sinubukan ni Andrew E. na ganun pa rin ba? Akala niya, kagaya ng dati. Kasi nung una, sinasabi niya, kaya nandun siya sa mga rallies dahil kay BP Inday Sara. So, ano ngayon nangyari? Nawala naman si BP Inday Sara sa unity. Naiwan pa rin siya kay BBM. Nako, eto na. Kung ano ang yung itinanim, yun din ang anihin. Kawawa si Andrew E. sa Davao Norte na rally. Ingay ng ingay. Ito ang post ni MG Kiambao. Sabi niya, walang edit yan. Baka sabihin nyo, tinanggal ang ingay. Walang maibigay kasi walang ingay. Yung kanyang pakulo, kung saan ang maingay, sabi niya habang nagrarap, may bibigay niya yung jacket niya nga pula. Nako, pahiyang-pahiya si Andrew, walang nag-ingay. So, hindi niya naibigay yung jacket dahil ang taong bayan, wala nang gana sa kanya. Okay, ito ay parinig ko ang rap. Ingay! Meron akong ibibigay! Kung nasaan ang ingay! Meron akong ibibigay! Nasaan ang ingay! Meron akong ibibigay! Kung nasaan Yan na, tinanggal ang jacket. meron akong ibibigay! Say ho! Kung ka naatas, kung kalabas sa aman. Kung kalabas sa aman. Hindi na. Kung nasaan ang Ulitin natin. meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan, meron akong ibibigay. Say ho! Dito ba ang pinakamaingay? Dito ba ang pinakamaingay? Kung nasaan ang Okay, so, ganun po. Ito, ang daming nagpo-post tungkol sa kanya. May nabasa kong post ni Jay Sonsa. Sabi niya, kawawang-kawawa si Andrew E. na napagaw. Ano ba yung napagaw? Yung napaus na ang kanyang kasisigaw. Walang response ang taong bayan. Kasi, ang mga tao sa rally, karamihan doon nagugutom na. Hinakot maagang maaga. Naghintay ng matagal. Kawawa ang mga senior citizens daw dahil walang tubig, walang pagkain. Ganun po ang nangyari sa rally. Kaya nga, may mga Facebook Reels ngayon na napapanood na ang mga tao, yung iba lumabas. Sabi nila, alis na kami. Ayaw sanang palabas. Hindi na, nagpumilit ang ibang tao. Kasi gutom na walang tubig. Ganun nangyari. Tapos, gutom na gutom sila. Tapos, ganun pa ang pan. Wala. So, dito nyo nakikita na palaos na. Palaos na itong team na ito. Talagang tama yung description ni Atty. Vic Rodriguez na team Sinusuka. Talagang ibang-iba na ang labanan ngayon. Malaking pagkakamali nila yung inapura nilang impeachment case ni BP Sara. Lalong yun na yung turning point, yun na yung galit ng taong bayan. Yung bigla-bigla na lang in-impeach na ang mga kongresista umamin na dahil pumirma sa impeachment dahil sa budget. So, hindi pinag-aralan yung
legality or yung substance ba. Kung ano ba yung nirereklamo, hindi nila pinag-aralan kung may laman o hindi. Kasi dami nang na-impeach nung pinailan ng impeachment complaint panahon ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang daming impeachment complaint laban sa kanya. Kaya walang na-endorse sa Senado dahil walang laman yung complaint. Ito kay BP Sara halos ganun din. Walang laman. Biglang pumirma dahil lang sa, alam nyo na, kung anong nangyari. Kaya kawawa ngayon ang mga kongresista na pumirma, kanya-kanyang paliwanag at wala na, huli na ang lahat. So, ito ngayon, nagbubumirang sa kanila. Kung ano ang itinanim, yan din ang aanihin. Ang pang-aapi nila sa mag-amang Duterte, nagkamali sila, akala nila, laos na si PRRD. Iyon ang malaking pagkakamali nila. Mali ang basa nila sa pulso ng taong bayan. Mas dumami ang nagmahal kay BP Inday Sara at PRRD dahil sa pinaggawa ng administrasyon ito. Kaya it's just a matter of time, mga kaibigan. Mayo, magkakaalaman na. Basta, kung ako yung tatanungin, vote straight. PDP, yung siyam, sigurado na yun, iboboto ko. Question na lang, sino yung tatlong idadagdag ko, pinag-aaralan pa. But I'm sure, yung siyam na manok ng Team Suka, bobotohan ko, sana botohan nyo rin. Okay? Sa mga kaibigan, maraming salamat sa inyong panonood palagi sa ating channel. Dahil sa inyong panonood, nagkakaroon tayo ng income. Yung income natin tinutulong sa tribong talaan dito sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para mga tribo makapagpatayo ng bagong bahay or ma-repair nila ang mga sira-sirang bahay nila. Namimigay din tayo ng livelihood assistance. Nagpatanim na tayo noon pa ng sayote. So namumunga ng sayote nila. Ngayon, nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Libre lahat ang seedlings, abono, technology. Ang kasabihan nga is, kung may itinanim, may aanihin. Diba? Namimigay din tayo ng solar lights dahil walang kuryente karamihan sa kanila. Kawawa sila sa gabi. Napakadilim ang kanilang mundo, napakadilim. Pagkain nila ko. Namimigay tayo ng libreng solar lights. Galing yan sa inyo. So, panoorin nyo ang video na ito. Magandang araw po. Nandito na po ako sa taniman ni Cesar Saging Lakatan. At ito po, makikita si Cesar na nag-aabono ng saging. Ito po si Cesar. Ganda nga po, Sar. Oh, mayong hapon. Abono ka, Sar. Oh, nag-abono ko kuan. Kay aya pa mi ulan. Gaulan-ulan. Nindot nga mag-abono nga dunay ulan. Oh, nindot yun ug mag-abono ka nga na ay ulan. Kay dali ra mo kuan. Dito matunaw. Hindi sira matunaw. Oh. Muna na siya sa pag-abono. Oh, mo na. Isulod sa bangag. Duha ka bangag. Pila gani ni tanan, Sar, imong tinanom nga saging lakatan? 240. 240. Oo. O daghan. Daghang gid ni kay basta magkugi lang ta. Kaloy ang tas Ginoo. Sa isa ka bulan, Sar, kapila ka ani mag-abono
sa isa ka bulan? Kadua. Kaduha. So nakita na gid nimo sir ang epekto. Oh, nakita na nako kay tambok naman ang mga